po yung feeling na mag-isa ka lang, para kung ano, yung kuting na pinapa-adapt. Yung pag hindi na kayang alagaan, parang ganon. Ilalagak dito, ilalagak dyan. Pagkapanganak sa akin, may bukol po ako sa leeg. Habang umiiyak ako, lumalaki po siya. Sa leeg? Opo. Oh. Nangingitim tsaka lumalaki. Lahat po, as in. Kaya rin po ako nag-isolate kasi takot ako ma-judge. Minsan ayoko tumingin ng salamin dati. Takot po ako tumingin sa salamin. Bago ako laitin ng iba, nilalait ko na po sarili ko 100 times more. Hindi po nila yan alam. Di ba po pandemic, ang hirap makahanap ng pwedeng way para makapunta sa Japan. Kaya sabi ko kahit ano na lang, try ko kaya mag-apply as entertainer. Sabi kong ganun. Ang expectation ko sa Japan yung parang malaki lang sahod, pero hindi pala. Mahirap po pala. Ibang-iba po sa Pilipinas. Parang mabibigla yung kaluluwa mo, yung katawan mo. Kung iniisip ng iba, pagdating ko sa Japan, nagbakasyon pa po ako. Hindi po, nag-quarantine lang po ako ng 5 days and sabak na po agad sa work. Wala pong gala-gala. Pero praise God po kasi alam niyo po, lagi ko po itong nare-realize. Unti-unti ko nakilala yung identity ko kay Christ. Ay hindi pala, kung ano yung tingin ko dati sa sarili ko na sinasabi ng mundo sa akin. Hindi po ako yun. Paano mo i-describe yung life mo before nung nandun ka pa sa Philippines? Siguro madedescribe ko siya as my waiting season. Lumaki po kami ng broken family. Kami magkapatid. Bata pa lang kami, 3 years old. Tuloy naghiwalay yung aking parents. And yung kapatid ko po, nagstay siya sa mama ko. Ako naman po, minsan nagstay, minsan hindi. Sinong nag-aalaga sa'yo before? Una po, nung bata po ako, sa mama ko. And then, kinuha po ako ng papa ko. Tapos, nagstay po ako sa kanya saglit ng 1 taon, parang grade 3. And then, nilagak po ako ng papa ko sa lola ko. So bali lola mo na yung... Hindi po, 1 year lang po ulit yun. Tapos, kinuha po ulit ako ng papa ko. So, roller coaster, parang hirap makisama. Ganun po. Ang hirap ng environment. Tapos, binalik po ulit ako sa mama ko nung, siguro, na ako nung 2nd year high school. Okay. So, kaya mo na-describe na talagang growing up, mag-isa ka lang talaga? Alam niyo po yung feeling na mag-isa ka lang. Kasi growing up na, sabi ko nga po sa sarili ko, para kung yung kuting na pinapa-adapt. Yung pag hindi na kayang alagaan, parang ganon. Ilalagak dito, ilalagak dyan. So, yun yung nafe-feel ko sa sarili ko. And kahit na sabihin mong may family na kasama, family member, ganyan. Kumbaga, iba pa rin yung connection. Yung connection yung hinahanap ko na yung may makakausap ka, anong nangyayari. Pag wala ka dito sa bahay, anong ginagawa sa akin. Tapos, wala rin akong friends noon kasi nga, palipat-lipat ako ng school, so magkakaroon ako ng friends. Dahil lilipat ako ng school, mawawala na naman po siya. Tapos lilipat ako ng bagong school. Sila, may group of friends na kasi simula pagkabata, sila na magkasama. Ako, bagong salta. Parang, hindi ko po kaya makipag-socialize. So, ang nangyayari, kahit sa school, wala po akong matandaan na matawag kong best friend. Siguro nakipag-social life lang ako nung high school na ako kasi nandun na po ako sa mama ko noon eh. 3rd year high school hanggang college, hanggang mag-working na po, nandun na po ako. Diretso sa mama ko po. And kahit papaano, nakaka-attend na ng practice, nakakasalamuha sa iba. Pero andun pa rin po yung yung gap na, yung naranasan mo yung pagkabata ka, nadadala din pala yun kung how you socialize sa ibang tao. Hindi ko namamalayan, pero yun yung nakikita ko. And yun nga po yung problema ko nung bata ako paano makipag-socialize. Parang talagang ina-overthink ko siya na baka magkamali ako, ganyan. Baka isang kamali ko lang, ayaw na nila sa akin, ganon. So, parang lumalaki ka, tahimik ka lang? Opo, tahimik lang po. Tahimik ka lang. Kaya po ako natuto magkanta-kanta, magsayaw-sayaw, or hindi naman po magaling, pero konti lang. Alam niyo po yung kaya naman po. Magaling, natuto po ako mag-drawing, mag-painting, kasi Doon mo binubuhos opo. yung... Kasi parang kaya mo noon. may something po na hinahanap ko yung purpose ko.
Bakit nung bata ka ba, ano ba yung dream mo noon? Sorry po, pero bata pa lang po ako, gusto ko na pong mag-asawa. Pero alam ko pong bad yun. Kumbaga, sa batang edad. Ang nasa isip ko lang na mag-asawa, pero nung lumaki ako, mas naintindihan ko kung bakit. Pag naisip mo siya ngayon, anong masasabi mo sa sarili mo? Parang having that kind of dream. Actually po, natatawa po ako. Pero nagpapasalamat po ako kay Lord, unang-una kay Lord, na ngayon, kung nasan man ako ngayon, siya yung dahilan. Talagang ginaid niya ako. And sinustain yung estado ng puso ko na kahit ganito yung nangyari sa'yo, kahit gustong-gusto mo na mag-asawa para lang makawala sa ganong sitwasyon, yung kung ano may sitwasyon mo sa pamilya mo, hindi ko pa rin tinuloy. Mas tinuloy ko yun nga, yung future ko, mag-aral, ganyan, mag-wait, and kapag nasa tamang timing na, doon na lang po. Siguro kaya mo siya naisip noon dahil nga longing ka doon sa love, sa Yun din connection, po. relationship. Yun din po. Pero eto na, talaga namang blessed na blessed ka sa asawa mo ngayon, di ba? Na si Kotaro. Paano kayo nagkakilala? Actually, nagkakilala po kami sa cell group na kakilala din po ng common friend ko. Nung time na yun, although nagkakasama kami sa cell group, hindi po kami magkakilala. Nung time na sobrang down ko, wala na akong makausap. Yun nga po, si Kotaro, yun lang yung nasa phone number, yung contacts. So, siya po tinawagan ko, iyak po ako ng iyak, hello. Eh, sabi ko, tawagan ko kaya to. Parang mabait naman siya, parang nakikinig lang siya, wala siyang sasabihin. Tapos sinabi ko lahat. Alam niyo po, yung alam mo kahit walang sasabihin, basta may makikinig lang sa'yo, okay na po yun, goods na yun, sabi ko. Tapos, doon po nagsimula na akala nila parang kumbaga, ako yung nag-make ng way, pero hindi po. Doon po nagsimula yun sa pinaka-tragic ng buhay ko. Doon na po nagsimula na magkausap kami ni Kotaro, getting to know each other. Hanggang sa, hindi ko alam na kailangan niya palang umuwi ng Japan. Turista lang pala siya sa Pilipinas. Ganun po yung ano niya, yung visa niya. Ilang months kayo sa Philippines nung dating kayo? Siguro po daytay 2016 hanggang 2019 po. Kasi same school din po kami. Ngayon po, pag nagde-date po kami, hindi po kami kumakain sa labas. Alam po yung ginagawa namin. Nag-usap kami, anong iluluto niya. Pare, ang iluluto niya, tsahang. Ako naman ulam. So, magkikita kami sa school. Sabay namin kakainin yun pagtapos ng klase sa isang bakanteng classroom, kumakain kami sa loob. Kasi ang motto po namin dati, pag hindi ka pa nagtatrabaho, bawal tayo mag-date sa mahal. Sa mahal na yung restaurant. Kumbaga, more on ano lang, turo-turo lang o kaya yung saktong burger lang, saktong siomai lang. Nung unang date pa nga po namin, yung pa yung first work ko bago siya umalis. Yun pa yung unang date namin sa restaurant na sarili kong sahod yung pinang-date namin. Kain talaga kami marami. Naging LDR kami siguro from 2019, August, hanggang 2022. Halos 3 years kayo na LDR. Paano mo na-handle yun? Yung time na yun talagang may balak na po kami na magpakasal pero nag-wait pa rin po kami kasi bata pa po eh. Kumbaga, kailangan muna namin gampanan yung ano namin sa family namin, mag-work, ganon. Abang waiting ako, nag-work ako, yun nga po. Yung attention ko po, hindi ko siya laging iniisip na ganito, ganyan. Kasi nababalitaan ko naman din po na okay naman po siya dito. Nagtatrabaho siya sa hotel, sa housekeeping, ganyan. Tapos, nakatira siya sa daddy niya and masaya po ako na nakakapag-provide siya kung ano yung gusto niyang bilhin, nabibili niya. Pero, isang misconception sa akin, kasi po nagkaroon siya ng mga kasamang mga Pinay-Pinoy dito, ganyan. Ang isang misconception sa akin is pinapadala niya daw ako lagi ng pera, which is hindi po totoo. Na parang pinagbibintangan ako na piniperahan ko daw si Kotaro, ganyan. Yung mga tao nagsasabi sa'yo na gano'n, kaibigan mo rin sila? Naging kaibigan ko po sila dito pagdating ko. Akala ko totoo. Pero, ever since pala ayaw nila sa akin.
So nung dumating ka na dito sa Japan, doon mo nalaman yung ganong iniisip nila sa'yo? Opo. Yun din po pala ang dahilan kung bakit nagmamadali ako pumunta sa Japan. Di ba po pandemic? Ang hirap makahanap ng pwedeng way para makapunta sa Japan. Kaya sabi ko kahit ano na lang, try ko kaya mag-apply as entertainer. Sabi kong ganun. Para madaling yung mabilis. Kasi yun po yung pinakamabilis at walang masyadong gastos kasi may employer ka. Kumbaga, sila muna mag-aabono, tapos later on, babayaran mo sila. Parang gano'n, may idea po. Anong nangyari nun? Kahit Nung nag-apply ka as entertainer? kinakabahan po ako kasi hindi po ganun yung personality ko. Kasi takot nga po ako sa lalaki, pero mag-a-apply ako as entertainer. So, Para lang makita si Opo. Kotaro. And nag-apply po ako as entertainer. Ang dami namin. And nagkasabay-sabay kami. Sabi ko, nagulat ako. Parang kinabahan pa ako. No? Sabi ko, parang hindi ata ako matatanggap. Kasi kita ko yung suot nila, naka-gown. Grabe yung slit hanggang dito. Tapos ako, simpleng lang. Dalagang Pilipina lang, ganon. Tapos, pero, yun nga po, praise God, hindi po ako nakapasa dun sa audition. Praise God. Buti na lang. Opo. Praise God talaga. Buti na lang di ka talaga Hindi nakapasa. Po. Hindi po. Buti po. Praise God po. Ayaw ni Lord ng distraction. Opo. Tsaka hindi ko po alam na magpapatuloy din po ako sa church na talagang mabuting bagay po na hindi po nasimulan ng ganon. Tapos, ang dami ko nababalitaan. Tapos si Kotaro, napapariwara na din. Always sumasama sa mga inuman. Na which is, hindi naman po siya ganon. Nakilala ko po siya na hindi ganon. Pero nung pumunta siya ng lalong tumatagal sa Japan na walang nag-guide sa kanya, lalong napapariwara. Laging nasa party, laging nasa inuman. Tapos kasama. Diyos ko, hindi ko talaga maipaliwanag. Kaya, sobrang nag-aalala po ako kay Kotaro. Yan po ang concern ko. Kasi kung magiging ganyan yung ibibuild ng mundo, kung magiging ganyan yung asawa ko, may hihirapan po kami na bumuo ng pamilya na pinapangarap ko rin po. Na bumuo ng pamilya na, kasi, wala nahawa na siya nahawa na po siya. Parang yung pangarap mo noon na magkaroon ng asawa tapos nababalitaan mo ganito yung nangyayari sa kanya. Opo. Nagkaroon siya ng drive sa'yo na kahit anong way na lang basta makapunta ako ng Japan. Opo. Kahit wala na po akong pakailan sa sarili ko nun kahit anong mangyari sa akin. Pero praise God po, nagkaroon ng mga tao. May friend siya na nandito rin po sa Japan na naka-try ng student visa and for yung agency. Ako po talaga, wala pang segundo. Chat ko yan. Tapos, nag-reply po ilang araw. Tapos, kahit na ubos po talaga lahat ng ipon ko noon. Talagang simot lahat ng bangko ko. All out po ako. Talagang nilagay ko sa pagja-Japan, laban Japan, gano'n. Nilagay ko po lahat para makapag-Japan. And then, yun nga po, nakarating na po ako dito. And then, kung iniisip ng iba, pagdating ko sa Japan, nagbakasyon pa po ako. Hindi po, nag-quarantine lang po ako ng 5 days and sabak na po agad sa work. Wala pong gala-gala kasi Ano bang in-expect mo noon? Ay, makakapunta na ako ng Japan. Ano yung expectations mo? dahil mahilig po akong kumain. Gusto ko lang po talaga makatikim ng sashimi. Tsaka yung Nissin noodles na ramen, yung seafood flavor. Ang babaw lang po, di ba? Pero ang pinaka-goal ko po talaga is makita si Kotaro. Yung maikasal kami. Noon po, hindi ko alam na may kailangan pala ng mga visa, yung parang ganun. Parang dito ko lang nalaman na, ganun pala yung patakaran. Pero doon nga po, pinagbibintangan po ako na akala nila, dito po kami sa Japan nagkakilala ni Kotaro. So, pinagbibintangan nila ako na, kumbaga, inasawa ko daw si Kotaro para magkaroon ng visa. Ako naman, puro question mark sa isip ko. Ano yun? Parang pinakasalan ko si Kotaro para sa visa. Tapos nung nare-realize ko, yung spouse visa, yung parang, nasaktan po ako noon kasi yung pala yung iniisip sa akin ng mga tao. Pero at that time, wala ka talagang knowledge Wala about po. doon. Wala po kasi nga po ang goal ko lang is makita siya. Magkasama kami. Sobrang pure lang ng intention ko na magsimula ng bagong buhay. Yun po. Iwanan ng lahat kung ano may nangyari. Oo, masakit. Pero
nangyari na eh. Diyan na lang yan. Gusto ko na magsimula lang new chapter sa life ko na new learnings, kahit na alam ko mahirap, na mag-aaral ka sa umaga, papasok ka ng 9, uwi ka ng 12, tapos papasok ka, tulog ka lang ng 3 hours, tapos pasok ka ulit, tapos kinabukasan, uwi ka ng alas 10 sa madaling araw, minsan di ka pa makakatulog eh, kasi nasisira na yung body clock mo. Di ka na makakatulog. So, lalo na pag may exam, syempre, hindi yan mawala sa isip mo para makapasa ka, para maging better ka sa pagja-Japanese. Kailangan mo talaga mag-aral ng mabuti. Yun, tiniis ko yun for, habang student visa po ko, tiniis ko yun na aral, trabaho. Yun po, ang expectation ko sa Japan, yung parang malaki lang sahod, pero hindi pala, mahirap po pala. Ibang-iba po sa Pilipinas, parang mabibigla yung kaluluwa mo, yung katawan mo. Bakit nabigla yung kaluluwa mo, Mary? Kasi po nabanat po talaga yung mga buto-buto ko na hindi ko po naranasan sa Pilipinas. Sasakit lang ang puwet mo, kakaupo sa office, ganyan. Tapos, normal na yung sa ulo kasi nag-iisip ka po. Pero dito lahat po, ulo, katawan, buto, kasukasuhan. Grabe po. Pero praise God, nasanay naman po ako. And praise God, magkasama na kayo ngayon ni Kotaro. Opo. Ano yung parang pinaka-moment na na-realize mo na, Lord, this is it. Unti-unti mo nang tinutugon yung dream ko noon. Siguro po kasi yung stand din ng heart ko noon, yung parang ang daming goals, ang daming worries, sabay-sabay na po. Siguro noon, masasabi ko sa sarili ko, nung unang dating ko sa Japan, medyo blind eh. Kasi nandun yung nandun pa ako sa pagsubok po na ina-oppress ka ng ibang tao. Pinagbibintangan nga din po ako si Kotaro nagpapaaral sa akin na para bang wala akong ginagawa sa buhay ko na pag-aralin yung sarili ko. Tapos po, nung panahon na gusto na naming umalis doon sa circle of friends na yon, sobrang hirap. Na parang nasanay sila na sumasama sa kanila si Kotaro. Na okay naman sa kanya yan dati, pero nung dumating ka, hindi na pwede. Parang ganun po. So, tinutorture nila ako na, papa-under ka na naman sa asawa mo. Parang ganun. Pero nakikita ko po kasi mali. Na hindi po talaga ganun yung buhay namin. Ano ba yung, for example, na hindi mo gustong ginagawa nila? Nagiinuman po. Tapos, other relationships kasal po sila. Makakasal po sila. Pero, yung nakikipagrelasyon sila sa iba, tapos tinuturuan nila si Kotaro maging ganun din. Pero praise God, si Kotaro talagang committed and talagang nag-stand siya sa, yun nga, sa pagiging asawa niya sa akin na hindi niya gagawin yun kasi hindi maganda yung resulta. Lagi ko po siyang pinagsasabihan, kahit galit po ako that time, na wag mong gagayahin niya kasi hindi maganda yung magiging resulta. Oo nga, masaya. Nasusunod mo yung tawag ng laman mo. Pero, ano makukuha mo sa huli? Masaya lang yan ngayon. Pero in the future, isipin mo, ano yung maaani mo? Sabi ko, gusto mo bang pag sa oras na, hindi ka naman kasi ganyan, Kako. Hindi ka naman kasi ganyan. Bakit ka sumasama sa mga yan? Parang, sabi niya, yun nga din, na longing siya sa friends, ganun. Parang, yun nga, dahil dalawa lang kami dito sa Japan, kailangan namin ng circle of friends na matatakbuhan. Kaya, praise God po talaga na, sinabi pa po nila sa amin bago kami kumala sa kanila na, liliit yung mundo namin kapag humawalay po kami sa kanila. Na inisip ko, hindi po ako kinabahan. Siguro po kasi, sanay ka na. Bata ka pa. hindi niyo ko masasaktan dyan. Okay. Sanay na ako dyan. Pero, hindi po kinabahan the way na alam ko na noon pa man nag-speak na sa akin si Lord na hindi yan yung friends na gusto ko para sa'yo. Bibigyan kita. Idadalhin kita sa isang circle na lalago ka. Kayo mag-asawa.
Kasi yun po yung, alam kong hindi kami perfect. Talagang nangangailangan po kami ng Lord sa buhay namin, na talagang naghahanap kami noon. Talagang yun po yung gusto naming hanapin, and yun po yung hinahanap namin. At nahanap na namin ngayon. Which is ito yung church po natin ngayon. Kayo po. Glory to God. So, ano yung realization mo dun sa mga nangyaring yun sa life mo? Dati, nung hindi ko maintindihan, sakit na sakit po ako, tinatanong ko si Lord na bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon, sa ganitong buhay. Kumbaga, lagi na lang ba ako masasaktan? Pero ngayon po, na praise God na talagang nagpapatuloy tayo, na naintindihan ko po na kung bakit. Kasi, kumbaga, totoo yung sinasabi ng Lord na yung burden, hindi niya yun ibibigay sa'yo pag hindi mo kaya. Ibig sabihin, kaya ko pala yun, na dati akala ko hindi ko kaya. Dami ko rin pagkakamali din po kasi sa iniisip ko about sa ibang tao. Ilag nga po kasi ako, wala po akong tiwala. And then ngayon, natututo na ako na, oo, naging ganun yung paningin ko. Pero alam kong kahit na mangyari ulit sa akin yun, may mambetray man ulit sa akin, or makaranas man ako na yung tipong feeling ko hindi ko mapapatawad. Hindi na ganun yung approach ko kagaya ng dati na galit lang ako habang buhay, lalayuan ko na lang. Feeling ko dati, pag ako yung nagbigay, feeling ko mauubos ako eh. Kasi yung pala, sa akin ko lang pala kinukuha yun, yung forgiveness, yung pasensya, yung pagbibigay kahit ayaw mo sa isang tao. Talagang inaasikaso mo pa rin kasi gusto mong gawin niya rin yung sa'yo eh. Pero nauubos po ako. Pero ngayon hindi na po. Ano na yung purpose mo sa life? Ang pangarap ko po talaga, ginagol ko po ito. Yung sabi ng Lord, yung noble woman sa Bible. Pag binabasa ko siya, ang hirap po. Pero tinuturuan po ako ni Lord paano yun ma-achieve. By obedience sa small. Mag-obey ka sa small, and then mapagkakatiwalaan ka sa big. Kasi nag-obey ka sa small eh. So mag-obey ka rin sa big. Parang ganun po. And malaking bagay po dito yung sa identity ko. Sobrang laki ng insecurities ko. Sa family, sa relationship, sa physical. Lahat po, as in. Kaya rin po ako nag-isolate kasi takot ako ma-judge. Minsan ayoko tumingin ng salamin dati. Takot po ako tumingin sa salamin. Bago ako laitin ng iba, nilalait ko na po sarili ko 100 times more. Hindi po nila yan alam. Sabi ni Lord, God made you wonderfully and fearfully. Yes. Pero praise God po kasi alam niyo po, lagi ko po itong nare-realize na ngayon po nagpapatuloy tayo sa church, di ba po? Unti-unti ko nakilala yung identity ko kay Christ. Ay hindi pala, kung ano yung tingin ko dati sa sarili ko na sinasabi ng mundo sa akin, hindi po ako yun. Yeah. Kumbaga, binibuilt ako ni Satan o ng enemy sa ibang pagkatao na hindi naman po dapat. So, yung identity ko kay Christ is, yun nga, mabuhay po para sa Kanya and mag-share ng word, yung love ni Jesus para sa atin, kung ano yung ginawa ni Jesus, kung gaano kalalim yun. Gusto kong ma-share sa ibang tao kasi kapag nakita ko na nakakaranas ng same situation as mine na ang laki ng insecurity, talagang doon ako na fuel na kailangan mo makilala si Jesus para maranasan mo rin na makilala mo kung sino ka ba talaga, kung ano ba yung identity na binigay sa'yo ng Lord. Hindi ito yung sinasabi ng mundo na identity mo, hindi ikaw yan. Hindi ka pangit, hindi ka kulang. Kasi pag hindi mo natapat yung standard ng mundo, parang habang buhay ka na lang maghahabol. So parang yun na lang nasa mind mo na kailangan mo maging talented para magustuhan, maganda. 'Di ba? Alam niyo na po yung standard ng mundo natin, 'di ba? Pero yun nga po, talagang sobrang praise God. Una niyang binago yung heart ko, sunod yung mind ko, and then nag-birth na into nag-change ng behavior and character. Wow. So, yun yung pinaka-blooming season ng life mo, which is now. Opo. Ano yung pinaka-grateful ka kay Lord? Yung pinaka-grateful ako kay Lord, siguro isa na doon yung pagdinig niya sa prayers ko.
Kasi nung time na ina-oppress po kami ng mga, yun nga, yung mga ex-friends niya, talagang may isa akong sinambit na panalangin. Kala ko makakapagbagong buhay na ako sa Japan na yung may iwanan ko na yung past life ko na puro sakit. Hindi pa pala, may second batch. Grabe po, may second batch pala. Kaya grabe pong iyak ko noon. Makikita ko pa lang sila, iyak na po ako sa galit. As in po, yung iyak na may galit na sobrang nangingit-ngit yung ngipin ko na Yung tipong akala mo, eto na, nakarating ka na sa Opo. Japan, Akala nandito ko- na si Kotaro, nahawakan mo na, nahag mo na. Tapos meron pang another challenge na gusto naman kayong Opo. sirain. Oo. gusto po talaga kami sirain. Talagang ginagawa nila lahat para masira yung tiwala ko kay Kotaro. And yun nga po, yung grateful ako kay Lord is narinig niya yung prayer ko nung that time na sabi ko, Lord, sana po makapagsimula ulit kami ng bagong buhay. And then, hindi ko na po alam kung anong sumunod na nangyari. Basta may naging idea lang sa isip ko na yung nakikita kong ipon sa bangko ko. Why not, nag-iisip kami, saan namin pwedeng invest? Sa Pinas, mahirap kasi walang mag-aasikaso. So, ang last option dito sa Japan kung nasan kami. So, nasa isip lang po namin yun na, tapos biglang may nag-shokay. May nag-introduce. May nag-introduce na ka-work namin. Praise God din po sa buhay niya na ginamit din siya ng Lord na nag-introduce na, baka gusto niyo kumuha ng bahay. Loan siya. Sabi ko, sige, inquire kami. Tapos, nung tinanong naman yung details, nakakakaba kasi ang mahal. Pero, ang mahalaga dun, may pang down payment kami na kaya namin. Tapos, yun po na, hindi ko alam, nung lately ko lang din po talagang napagdudugtong-dugtong yung lahat na, ang galing mo Lord, no? Na parang, hinugot mo ko sa sa putik, sa Kumunoy. Tapos dinala mo ko sa magandang kwarto na malinis. Tapos binihisan mo ko. Parang niredeem mo ko ng sobra-sobra. And kasabay din no, na pagkakaroon namin ng bahay is, yun nga, mas lalo kaming natuto sa pag-handle ng finances. How do you handle your finances as a couple? Siguro po, syempre po, di man natin maiwasan, mag-date, ganyan. Imbes na mag-date, sa labas, mas pinipili namin na kontento po sa kung anong pagkain namin sa bahay. Kumbaga, ngayon nga lang po kami ulit nagde-date sa labas eh. Pero dati po, nung estudyante ako, tapos yung during na kakakuha pa lang po namin ng bahay, halos wala po eh. Kumbaga, ni damit, parang mag-aantay pa kami ng ilang sahod bago makabili ng gusto naming damit or makapag-gift sa isa't isa. Minsan, namihiling ako sa kanya ng bouquet of flowers. Pero pag nakita mo yung presyo, 5,000. Okay, ibili na lang natin ng ulam. Diba po? Iwas sa mga luho, ganyan. And then also, ngayon din po, importante talaga to. Ito, testimony ko po talaga. Yung pagbibigay sa Lord. Kasi, kumbaga parang nakakatakot, 'di ba? Kung sa iba nakakatakot na mabawasan yung pinaghirapan mo, nakuba-kuba yung likod mo, tapos ibibigay mo lang sa church, yung ganyan sasabihin nila. Pero hindi po, talagang may blessing sa pagbibigay mo sa Lord. Kasi kung i-imagine natin, blessing na po yung gumising tayo sa umaga na binigyan tayo ni Lord ng another chance to live, and He also gave us kumbaga kakayahan na mag-produce ng wealth. Pag na-realize mo yun, galing talaga sa Kanya lahat. So, yung heart mo na, okay, magbibigay ako. Ito yung deserve mo, Lord. Lord, ito yung yung fruit of labor ko. Ito po yung fruit of labor namin mag-asawa na, Lord, thank you po dahil sinustain mo kami this month. Na minsan kahit na yun nga, hindi maiwasan na sumama yung pakiramdam, nagkakasakit dahil sa pagod, puyat. Pero, hindi niya pa rin po kami pinababayaan na talagang kahit biruin niyo po, factory worker lang kami sa Japan. Hindi po lang, pero kumbaga, yung lang doon is yung sahod as a factory worker ng Japan is we're able to, yun po, yung steward yung binigay sa amin. Yung ganon kaliit na
meron kami ngayon, we're able to steward that and manage that into, kaya pala siya mag-result nung maliit na yon sa magandang bahay. Yes. Kasi napagkatiwalaan kayo sa maliit. So, mas minumultiply pa ni Lord. Mas pinagkakatiwalaan pa niya kayo sa malaking bagay. Hindi rin po ako makapaniwala kung bakit kami nakakuha ng bahay. Natawa nga po ko sa pinagkuhanan namin ng bahay dahil super ignorante po kami about doon. Sabi ko, magkano po ang down payment? Kayo, magkano po ba kaya nyo? Sabi ko, 50 lapad. Tapos tinawanan ako. 100. Mababa na po yun. Kasi alam niyo naman po yung bahay sa Japan. Sobrang mahal. Kasi nung time na yun, walang bonus si Kotaro. Pero talagang nabigyan kami ng bahay na hindi namin inaakala. Pinagbigyan kami ng Lord na tinash talaga nila yung puso ng mga nag-aasikaso sa amin. Yes. Yan po. Kung meron someone na parang nakikita mo, nakagaya mo, doon sa situation mo before, ano yung gusto mong encouragement na sabihin sa kanya? Best advice ko lang is magpakatatag ka. Kung feeling mo susuko ka na, huwag kang susuko kasi andyan si Lord, nakikita ka niya kahit sa mga panahong hindi mo siya naaalala, hindi mo pa siya kilala, nakikita ka na pala niya. Gusto ko lang sabihin sa mga nakakaranas ng naranasan ko dati na hindi ka pala nag-iisa. Kasi po ng baby ako, muntik na akong 2 months old po. Nasa bingit na po ako ng kamatayan kasi pagkapanganak sa akin, may bukol po ako sa leeg. Habang umiiyak ako, lumalaki po siya. Sa leeg? Opo. Oh. Nangingitim tsaka lumalaki. Praise God po, talagang financially stable that time yung parents ko. So, talagang admit agad nila ako sa hospital. Yan po. Naoperahan ka noon? Opo. Inalis? Opo, inalis po siya. Oh, praise God. Grabe no. May purpose talaga si Lord sa life mo. Baga baby pa lang, niligtas ka na talaga niya. Ano yung naging turning point na talagang naging sold out ka na, Lord, this time, no matter what happened, I'm going to follow you? Kahit na Christian po ako dati, naglalaro pa rin po ako, kumbaga lukewarm Christian, parang ganun. Kumbaga sa lahat ng naranasan ko, sa consequences din po ng mga ginawa ko. And dahil sa consequences na yon, syempre, sino pa bang makakatanggap nun, which is ako lang. Sa akin din po lahat ng epekto nun. And nakikita ko na pangit po yung effect niya sa self ko. Kasi kahit na biruin niyo po, kahit na nagsisimula na akong manalig sa Lord is since naglalaro ako, may insecurities pa rin na unforgiveness, ganyan. And parang naninirahan pa rin ako sa old self ko. Siguro dun sa point na nakita ko kung gaano kabuti sa akin si Lord. Na sobrang, hindi dahil sa blessings, hindi dahil sa material blessings, kundi nakita ko yung pagmamahal na, lalo na pag nagbabasa po ako ng word ni Lord, talagang napapaganon po ako. Sabi ko, Lord, napapalawa ako, ganito mo pala ako kamahal, na ganito pala kabigat yung ginawa mo para sa akin. Kasi I look myself before as a failure, pero iniisip ko na, Lord, magpapasold out ako sa'yo kasi wala na ako pupuntahan, Lord eh. Saan ka pa pupunta? Siyempre mag-part na ako kay Lord na bakit hindi ko pa ibigay yung 100% ko. And kahit mahirap, kahit nahihiya po ako, di ba sabi ko po sa inyo, introvert ako, ayaw ko makapag-usap sa mga tao, pero para kay Lord, mag-share tayo ng word, gano'n. Kasi ang concern natin is hindi na yung sarili lang natin, na dahil mahal tayo ng Lord, so sobrang umaapaw siya, kailangan mo siyang ibahagi sa iba. Yes. Na gusto mo rin makita nila yung ginawa sa'yo ng Lord sa buhay mo, yung pagmamahal sa'yo ng Lord, na it's all meant for us eh, hindi lang nila alam. So, para malaman nila, kailangan mo sabihin na ikaw yung nakakaalam. Kasi, it's our responsibility na alam natin na isang news, hindi mo sinabi sa kaibigan mo, uguguho pala yan, hindi mo sinabi, di ba? So, responsible tayo sa
ganong mabuting balita na namatay si Jesus sa krus at dumanak ang ganyang banal na dugo para sa kapatawaran natin sa Ama.